Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Hindi ko masisisi ang aking ninong Michael kung magkaroon siya ng kakaibang uhaw sa akin. Simula kasi nang tumira kami ng mister ko sa bahay niya, ay napadalas ang pagsusuot ko ng manipis na santo dahil sa El Nino. Minsan nga sa sobrang init, ay hindi na rin ako nagsusuot ng takip sa aking hinaharap. Kaya naman nagpepiesta ang dalawang mata ni Ninong nang maaninag niya harap-harapan ang aking mga itinatago sa katawan. Kapag ganito nakikita ko ang aking ninong na tila napapanganga sa akin, ay nakakaramdam ako ng kakaiba. Kakaibang excitement at uhaw kasi ang nararamdaman ko kapag alam kong may ibang lalaking natatakam sa akin. Lalo pa sa ninong ko na matured na. Si Ninong Michael ay nasa edad 50 na. May 3 anak pero mga nasa abroad na. Ang asawa naman nito ay matagal lang yumao, kaya mag-isa na lang ito sa buhay. Bata pa lang ako ay talagang close na kaming dalawa. Matapos naming ikasal ng aking asawa ay nag-work kami agad sa Makati. Kaya naman nang nalaman ni Ninong na naghahanap kami ng mauupahan ng aking mister, ay sinabihan niya kami na tumira na lang sa bahay niya pansamantala para makatipid at makapag-ipon ng mabilis, lalo't malapit lang ang bahay nito kung saan ang opisinang pinapasukan namin ng aking mister. Sumang-ayon naman ang aking mister dahil paborito sa amin para mapabilis kaming makaipon at makapagpatayo ng sarili naming bahay. Dahil sa pagka-workaholic namin ni mister, ay unti-unting naging malamig ang pakikitungo namin sa isa't isa. Natuon lahat ng oras namin sa trabaho. Pag-uwi namin ng bahay, pagkatapos kumain, ay bagsak na agad kami sa kama. Ni kalabit ay hindi na magawa ni mister sa akin dahil sa pagod. Naalala ko tuloy nung mag-boyfriend pa lang kami. Walang araw na hindi kami nagpapakasawa sa kama. At yun ang bagay na parang gusto kong maranasan ulit that time. Isang beses, nag-file ako ng leave sa trabaho dahil masama ang pakiramdam ko. As usual, suot ko ang manipis na sando na tinernuhan ko ng maigsing short. Hindi na ako nagsuot ng panloob nang lumabas ako ng kwarto dahil wala namang ibang tao sa bahay kundi si Ninong lang. Good morning, Trixie. Bati sa akin ni Ninong. Nagkakape siya sa sofa habang nagbabasa ng dyaryo. Good morning po, Ninong. Tugon ko naman sa kanya. Late ka na yata gumising ngayon. Wala ka bang pasok? Tanong niya sa akin. Nag-leave po ako ngayon eh. Masama po kasi yung pakiramdam ko. Excuse mo muna ha, magbabanyo lang ako. Go ahead, Iha. Aniya. Ramdam ko na nakatingin siya sa akin habang nakatalikod ako sa kanya. Pagbalik ko ng salas, ay nginitian niya ako. Yung ngiti niya ay tila ba may binabalak. Marunong akong mag-massage. Baka gusto mo lang para mabawasan ang bigat ng pakiramdam mo. Aniya. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano niya pagmasdan ang pag-alo ng aking harapan habang naglalakad. Wow, talaga? Bala ko nga ho sanang magpamasahe sa labas. Mabuti na lang at marunong kayo. Hindi ko na kailangang lumabas. Sagot ko sa kanya at sinabayan ko yon ng pilyang ngiti. Hindi ko alam kung ano ang epekto noon sa kanya. Ngayon mo na ba gusto magpamasahe o mamaya na lang, Iha? Tanong niya sa akin. Ngayon na lang po siguro dun sa kwarto ko. Okay lang po ba? Tugon ko sa kanya. Okay, sige. Kukunin ko lang yung oil sa kwarto ko. Tumayo si Ninong para kunin ang kanyang oil na gagamitin. Mauna na po ako sa kwarto. Sunod na lang po kayo. Pahabol ko pa sa kanya. Pagdating ko ng kwarto ay inalis ko agad ang suot kong santo. Pagkatapos ay dumapa ako sa kama.
Hinintay ko siyang dumating. Ilang saglit lang ay may narinig akong mahinang katok sa pinto ng kwarto namin kahit hindi naman ito nakasara. Sipo, Ninong, tuloy kayo. Narinig ko ang yabag ng kanyang paa papalipit sa aking pwesto. Nakaredy ka na pala eh. Iyon lang ang nasabi niya sa akin nang makita niya ang makinis kong likod. Kanina pa po, sisimulan niyo na po ba? Nakangiti kong sabi sa kanya. Wow, ang kinis naman ng likod mo, Trexie. Paghanga niya nang makita ng malapitan ang likuran ko. Tila di siya mapakali nang sulyapan ko siya. Pumesto siya sa aking tagiliran. Naglagay siya ng langis sa kanyang palad. Maya-maya lang ay naramdaman ko na ang init ng kanyang paghaplos sa aking likod. Marahan ang paghaplos niya papunta sa aking bewang. Napapapikit ako sa husay niya. Okay bang pagmasahe ko sa likod mo, Iha? Tanong pa niya sa akin. Magaling mo pala kayo sa ganyang bagay? Tugon ko naman sa kanya. Salamat. Kung ganito kasi ang imamassage yung katawan, talaga namang gaganahan ka. Sagot dito sa akin. Ano naman pong iba sa katawan ko sa mga dati mong namasahe? Natatawa kong tanong sa kanya. Well, iba kasi ang pagkakinis ng kutis mo. Parang high class kumbaga. Sagot niya sa akin. Sa puntong yun ay parang dumidiin ang kanyang kamay. Hindi naman masakit, pero lalong nakaka-relax ang bawat pasada niya sa aking likod. Likod lang ba ipapamassage mo? Tanong niya sa akin habang patuloy lang sa ginagawa. Sa likod lang muna, Ninong. Ang husay niyo kasi, pero mamaya sa hita ko naman. Sabi ko sa kanya, pero yung tono ng boses ko ay parang iba na. Hindi ko mapikil ang sarili ko sa kakaibang nararamdaman. Sa tagiliran mo, hindi ba nananakit sa parting to? Pinasadahan ng haplos ni Ninong ang magkabilang tagiliran ko, malapit sa kalusugan sa harapan ko. Ang sarap naman dyan, sabi ko nang may dumaloy na kuryente, kaya parang kinilig ang aking katawan. O sige, ulitin ko sa parting to. Inulit-ulit niya ng ilang beses, pero sa pagkakataong yon, ay sumusobra na siya nang nagtungo ang kanyang haplos sa ilalim ng aking shorts. Hindi na ako tumutol sa kanyang ginawa. Dahil gusto ko naman. Okay na bang pakiramdam mo? Hindi agad ako nakasagot sa kanya. Dahil tinabla na talaga ako sa oras na yon. Hindi ko na talaga napigilan ang aking sarili. Mula sa pagkakadapa, ay humarap ako sa kanya. Nagulat siya sa ginawa ko dahil bumulaga sa kanya ang kabuuan ng aking harapan. Agad kong hinila ang dalawang kamay niya para mapatagan siya sa akin. Napangiti ito sa aking ginawa at agad naglakbay ang kanyang kamay sa kung saan-saan, kasabay ng masuyo niyang paghalik sa akin. Sa sobrang uhaw ay gumanti na rin ako. Sa puntong yun ay nawala ako sa aking sarili. Tuluyan na akong naging alipi ng aking kahinaan. Nawala sa isip ko na meron na akong asawa. Nalimutan ko rin na ninong ko pala siya. Bumaba ang halik ni Ninong mula sa aking tenga, papunta sa leeg, at bumaba pa ng tuluyan. Kakaibang kiliti ang naramdaman ko ng oras na yun. Wala nang atrasan to. Kung itutuloy niya to, ay ibibigay ko ang aking sarili ng buong buo. Pero kung hindi naman, ay magmamakaawa ako. Hindi ako papayag na mabitin ako. Ilang saglit pa ay hinablot niya pa ibaba ang suot kong shorts at ibinukas ang aking mga hita. Agad siyang pumwesto sa aking pagitan at nagkatitigan kami habang yakap-yakap ko siya sa batok. Iha, ilang babae na ang nabaliw dito. Pagmamayabang niya pa sa akin. Pagkasabi niya noon, agad akong napasulyap sa kanyang ibaba. Inalis na rin pala niya ang kanyang suot na shorts. At para akong natakot sa malahiganti kong nasilayan. Hindi ba ako kawawa dyan? Halos doble yan sa asawa ko Ninong ah. Tanong ko sa kanya na parang na-excite pa na may halong kaba dahil ngayon lang ako makakaranas ng ganito.
Ako bahala, iha. Kumapit ka lang. Pagkasabi niya noon ay muli niyang sinuyo ang aking labi. Hanggang sa napapikit na lang ako nang tuluyan kong matamasa ang pag-iisa naming dalawa. Para akong bumalik sa pagka-inosente at parang naging first time ko ulit that time. Medyo nahirapan ako pero hindi naglaon. Ay para na akong mababaliw sa tindi ng tinatamasa. Noon ko napagtanto na totoo nga ang sinabi ng aking ninong na marami na raw nabaliw sa kanya. Nadagdagan pa nga ang mga babaeng nabaliw. At ako yon. Halos mamuti na ang mga mata ko ng mga oras na yon. Napayakap ako sa kanya ng mahigpit na para bang ayaw ko na siyang pakawalan pa. Tumagal ng ilang oras ang pagpapakasasa namin ni Ninong. Tagaktak ang aming pawis at hingal na hingal pagkatapos. Habang nag-aayos ng sarili, ay umamin sa akin si Ninong. Matagal na akong takam sa'yo. Hindi lang ako makahanap ng tiyempo. Tsaka hindi ko rin alam kung papatol ka sa akin dahil may asawa ka na. Paliwanag niya. So, paano yan, Ninong? Nakaisa ka na sa akin. May bala ka ba bang ulitin to sa akin? Ito kaagad ang aking sinabi. Ikaw ba? Gusto mo pa bang ulitin to? Ibinalik niya agad ang tanong sa akin. Kung hindi malalaman ng asawa ko, bakit naman hindi? Nakangiti kong sagot sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, lalong tumindi ang aking pagkakasala. Hanggang sa magpasya na akong lumipat ng bahay nang magising ako sa katotohanang mali ang aking mga ginagawa. Labis-labis na rin kasi ako nakukonsensya sa aking mister. Ngunit hindi ko masabi sa kanya ang katotohanan. Sa ngayon ay may isa na kaming anak ng asawa ko at masaya na kami. Kinalimutan ko na rin ang lahat ng yun. At sana ay tuluyan na nga maibaon ko yun sa limot. Hanggang dito na lang po ang ating story.